dating bagyong si Paulo or international name Matmo, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 6:15 ng umaga. At susunod naman na tutumbukin niya ang Southern China sa may bandang Hainan or Haikou. At 94W halos unti-unti na itong kumakabig padaos-dos palapit dito sa Philippine Area of Responsibility. At posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes o Martes na madaling araw. Magagaya ba ito kay Bagyong Rolly? Alamin. At kasunod ni 94W, posible nang maging organized sa darating na Lunes. Nalalabay naman sa balik sa normal at katamtaman ang panahon. Pero ilang parte pa rin sa kaluran ng Northern Luzon, makanas pa rin ang mga ilang kalat-kalat pa rin ng mga isolated rain showers, bunsod pa rin ng trough ni Bagyong Paulo, at may mga ilang bugsukan ng hangin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 4, 2025. Ang oras sa ating boss by may umaga ay alas 10:34 na ng umaga. Gaya nating report kahapon ay inaasahan nga po ngayong araw ay makaka-exit na po ito ng Philippine Area of Responsibility itong si dating Bagyong Paulo na balik sa international name na Matmo at natiling sustain ang kanyang pagiging severe tropical storm. Di natin inasahan na mag-re-intensify ito pero asahan pa rin na magkakaroon ng re-intensification yan bago ito makalapit ng Southern China sa darating nga po na weekend o ng siguro bukas ng linggo o mga Lunes na. So yung mga Pilipino natin dyan sa may bandang Hainan, maghandahan na po dahil dyan naman ngayon tutungo itong si dating Bagyong Paulo at mukhang maglalandfall dyan bilang typhoon category. Posible siyang mag-typhoon category pa rin kaya mag-ready po mga folks. At sa Pilipinas naman inaasahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat pag-ulan sa may bandang kaluran base sa ating Doppler radar na nakikitaan natin dito na ilang bahagi pa rin ng Zambales at ilang Bataan at ilang parte pa rin ng Pangasinan at bandang La Union or bandang Ilocos Sur. Dahil pa rin sa hatak nito sa ating habagat o sumasabay sa trough nitong si dating Bagyong Paulo. Ayan yung pinaka-monsoon trough niya nagpapang-abot pa rin dito sa may Zambales. Pero dito sa bahagi ng Metro Manila, manipis na lamang at hindi na gaano apektado ng monsoon trough ni Paulo ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area, kaya balik sa moderate ang ating lagay ng panahon. Yung mga kalat-kalat pag-ulan pa rin sa maghapon ay magpapatuloy pa rin po dahil sa pag-iral naman ng Easterlies dito sa silangan. Dahil sa uiral uli ang Easterlies at malakas po ang daloy ng hangin dahil sa Easterlies ay magkakaroon na naman tayo ng mga ilang localized thunderstorms pagsapit po yan ng hapon o maging sa gabi po. Dito sa silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon na po yan, kagaya po ng dati rin. Bago dumating si Bagyong Paulo sa Luzon, balik na naman sa mga localized thunderstorms kasama na ang Metro Manila ilang bahagi nga po ng Southern Luzon. At base sa ating lightning detection system, meron tayong at least 11 lightning strikes sa may bandang kaluran. Bunsod pa rin yan ng monsoon trough at syempre medyo mas malamig po dito, so nagkakaroon pa rin ng salubungan dito ng painit at malamig na hangin. At dahil nag-i-skirting po yung trough dito ni Paulo, nagbubunsod po yan ng mga localized thunderstorms. Kaya pinag-iingat po mga kababayan natin dyan sa may bandang Zambales hanggang Bataan dahil may mga aasahan kayong mga pagkulog at pagkidlat. Sa ating thunderstorm advisory, care of Pag-asa, nakataas po ang NCR. So, expected po ang mga biglaang downpour ng ulan na may mga pagkulog at pagkilat nga po dito. So, 2 hours po ang expectancy o yung tagal ng forecast nito. At thunderstorm naman sa Visayas ay nakataas sa buong Mimaropa. Well, expected po yan dahil meron pa rin mga southwesterlies na nahahatak dyan ni Paulo. At kasama na ang Occidental at Oriental Mindoro. So, expected din po hanggang Batara sa Balawak na po yan sa Palawan at Mindoro nga po. 1 to 2 hours din ang persisting yan. At sa extreme Northern Luzon naman, ang Aurora Region, Ilocos Norte at Cagayan
ay within 12 hours ay may mga aasahang localized thunderstorms po. Ganun din sa may bandang Visayas, bandang Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Eastern Samar, Biliran, South Leyte, kabilang na ang Samar at Palawan nga po. Within 12 hours po ang validity ng forecast na ito, and the rest ng buong Visayas area, nakataas po yan. So, base na rin dito sa data feed ng advisory ni Pag-asa din. Sa ating current conditions, meron tayong active na magnitude 5 earthquake. Aktibo ngayon na magnitude 5 earthquake. So, since lumitaw po yan, ay diretso agad tayo sa ulat Tindol. Wala namang na-detect sa aking seismograph. Ibig sabihin, mukhang mahinang klase ito o malayo. At titingnan natin kung anong oras po yan. Merong magnitude 4.9 dito sa may bandang northeast ng Burgos, Surigao del Norte. Naganap ito ngayong umaga lamang, 7:42 AM po. Magnitude 4.9 po ito na may 10 km ang lalim. Malamang ito yung na-detect ng International Seismic Network na siguro nasa magnitude 5.0 ito o mahigit pa. Pero dito sa data feed ni PHIVOLCS ay degraded sa magnitude 4.9 lamang. Ito po yan. So malapit po sa may bandang Siargao o Dinagat Islands po. 7:42 AM po yan naganap. Kaya siguro hindi na-detect ng aking seismograph. Yan. Pero ito malamang ito yun, no? Mahina masyado. So, hindi ganun kalakas yung kanyang intensity na nag-arrive sa aking seismometer. Pero mapapansin dito medyo naging visual siya ng konti dito. Mga 7:45 nga ito. Ano, 40. So, 7:45 nga. Ito yung makapal na area na to. Yun, maliit lang yung amplitude. So, malamang nasa magnitude 4 o magnitude 5 ito. Pero sa International Seismic Network nga po natin, ay ito sa ibang bansa, ito sa may bandang Russia na naman, ay naka-indicated magnitude 5.0 po yan. Ayan, dyan yan sa may bandang Surigao nga po. Yan, kapareho po yan dito sa Burgos, Surigao del Norte po. Yan po yung indication ng lindol. Magnitude 4.9 lamang ang itinaas mula sa data feed ni PHIVOLCS. Yan. So, yun po ang alert natin. I-discuss natin yung total earthquake may konti kasi lumabas ito sa ating dashboard kaya isasabay natin sa unang report. Pero sa ating current conditions nga po, overcast, gloomy haze at few clouds po tayo. So, asahan natin na magiging hot, humid na naman tayo at unti-unti magiging maalinsangan na naman ang ating lagay ng panahon sa Metro Manila. Sa lowest operasyon na tala ng weather station, kaninang 5:41 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24 degrees Celsius sarado. Kahapon ay nasa pinaka-highest lang kami na 26.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 8:37 AM. Nag-update na rin yung aking mukhang nag-update na rin yung aking La Nina and El Nino monitoring. So, didiscuss natin yan unti-unti. Nasa negative 0.46 degrees Celsius. So, hindi pa siya pumapasok sa minor La Nina. Pero dito, tumaas na siya. Oh. So, didiscuss natin yan mayamang konti. Yung aming heat index sa Caloocan ay napakababa lamang at 26 degrees Celsius. 26.5 degrees Celsius. Sobrang baba po niyan. Pero sa forecast ngayong araw, asahan natin unti-unti, tataas na naman ang ating heat index. Kagaya na lamang sa amin sa Caloocan, nasa 42.2 degrees Celsius na po. Ang aming init pandama as of 9:54 AM po yan. Sa forecast ay aabot daw sa hanggang 42 degrees Celsius mamayang 11 at hanggang 12 o'clock ng tanghali. So hindi ganon katindi ang aming heat index pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, double check natin kung tataas din rin ang forecast sa kanila. Yan. Dito sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, asahan natin medyo mababa pa yan. Pero at least medyo tumataas na rin. 39 degrees Celsius at papalo na rin ng hanggang 42 degrees Celsius starting mamayang 11 at 12 o'clock po ng tanghali. So mataas na rin. Sa may bandang Cagayan Valley sa Tugigaraw ay tumataas na rin unti-unti, 36 degrees Celsius at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Santiago, Isabela naman, yan, nasa 36 degrees Celsius. So, papalo ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So, hindi pa ganoon katindi ang magiging alinsangan sa may bandang Cagayan Valley at Isabela. Sa may bandang Dagupan naman, Pangasinan, ito medyo maulap pa rin. Kaya mapapansin niyo medyo mababa pa rin ang kanilang heat index ngayong araw.
hanggang 36 degrees Celsius ang pinakamataas. Sa Central Luzon naman, Tarlac, mali yung selection natin. Ayan, nasa 37 degrees Celsius, halos 37 degrees Celsius, pero 36 degrees Celsius po dito. At mukhang wala pa sa 40 degrees Celsius. So, mukhang gloomy pa rin sa kanila at malamang nakakaranas pa rin sila ng mga ilang mahihinang pag-ulan dyan. Well, medyo gloomy pa rin sa may bandang kaluran nga. Sa bandang Batangas naman, inaasahan natin ang heat index, 39 degrees Celsius, pero pinakamataas mamaya hanggang 41 degrees Celsius. Ngayong umaga ng 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. Sa bahagi naman ng San Jose Occidental, Mindoro, dito medyo makakaranas pa rin kayo ng mga ilang pag-ulan, gloomy, pero papalo sa hanggang 40 degrees Celsius ang pinakamataas ninyo ngayong umaga. So mukhang mababa pa rin dito sa may bandang Mimaropa. So diretso agad tayo sa may bandang Cebu. Yan. Medyo katamtaman lang din ng kanilang heat index, although extreme caution po, 37 degrees Celsius, so wala magiging problema. Maganda po ang magiging panahon ninyo almost dyan sa bahagi ng Cebu. Magpayong na lamang po dahil medyo tirik po ang araw natin dyan maghapon ha, lalo na sa mga nasa lanta ng lindol pa rin. Nakasalukuyan under relief operations pa rin ang ating mga departamento natin dyan. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng tulong sa nasalanta na lindol. So mga isolated lamang na mga pag-ulan ang aasahan. Diretso agad tayo sa Mindanao, sa may bandang Davao Region, sa Davao City. Well, asahan natin na medyo katamtaman lang din ang panahon nila, so wala tayong magiging problema. Ganon din sa may bandang Zamboanga Peninsula, ay mukhang nakakaranas pa rin sila ng mga mauulap na panahon at medyo gloomy. So mapapansin natin sa may bandang Luzon lamang ang medyo mas matataas ang heat index sa ngayon, kabilang na dito sa amin sa Caloocan. So, kung double check natin sa automatic weather station, nangunguna ang Lawag, Ilocos Norte. Ito yung Batak, hindi ko alam kung gumagana pa rin ba ito. Hindi. Pero hindi pa rin yata gumagana. 48 degrees Celsius pa rin siya. So, i-disregard mo natin ang Batak. Titingnan natin dito yung Lawag, Ilocos Norte, ang may pinakamataas so far na 42 degrees Celsius. Kapareho dito sa amin sa Caloocan. Yan. So, yun po yung ating analysis at current heat index po yan. Pero sa highest, ang Lawag, pangalawa ang Tacloban. So, pare-pareho, maging dito sa Metro Manila, malamang nasa 42 degrees Celsius ang heat index. So, medyo magiging katamtaman po ang lagay ng panahon, mostly fairly weather. Kaya magdala na lamang ng payong sa matinding tirik ng araw po sa maghapon po. Ayan o, yung mataas. Usually, katamtaman na po ang panahon dyan at medyo mataas na rin ang heat index sa iba't ibang bahagi ng South Luzon at Visayas. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may 35.5 degrees Celsius na highest air temperature. Sa Baguio City, mas guminaw sa kanila, bumaba ng 15 degrees Celsius na lowest temperature. So, napakaginaw nito 15 degrees Celsius po. Malamang bunsod yan ng tumawid kasi yung si Paulo kahapon. Kaya bumaba ng ganyan kababa ang kanilang lowest temperature sa Baguio. So napakaginaw niyan. Sa Inulan naman, ang iba, Zambales, nakaranas sila ng grabing ulan, 278 mm na total rainfall. Kaya nagkaroon daw ng pagbaha. Baging sa may Bataan. Nilubog daw ng baha ang ilang bahagi ng Bataan daw. So hopefully sa iba, Zambales, hindi kayo nilubog din ng baha. Napapansin ko lahat na lang ng lugar na dadaanan ng bagyo or umulan ay hanggang bewang kagad ang baha. So hindi na po talaga maganda ang nangyayari. Hindi ko malaman ano nangyayari sa ating mga flood mitigation systems at flood control. Laki pa naman daw ng budget na ginugol dyan sa 2025 GAA at yun ngang 5,500 daw na binanggit ng ating Pangulo na natapos na. Pero ito ang naging resulta ay sunod-sunod po ang mga pagbaha, maabot ng bewang o higit pa. Samantala naman sa Inulan, dahil nga po ang iba Zambales ang nangunguna sa may pinakamataas na inulan, dito sa amin sa Caloocan kahapon nakatotal kami na 57.9 mm na total rainfall. So in 7 days, kung i-compare, 95.1 mm po ang katumbas niyan, pero sa October rainfall total,
nakaka 74.7 millimeters na total rainfall na kami. So, malayo pa sa average ng October rainfall. So, tingnan natin dahil maaga-aga pa naman at maaga na kagad ang nagkaroon kami ng total rainfall. Outside humidity, 76%. So, medyo moderate na tayo. Bumaba ng 3% since last hour. Balik sa mataas na atmospheric pressure tayo at 1,012 hectopascals. And steady ito since last hour. High tide and low tide status. Natiling pa high tide po tayo. At mukhang okay na po yung ating sea level at alon, pero yung bugso ng Estelis ang pag-ingatan na lamang po sa silangan ng bansa. Sa kanluran, medyo malakas pa rin ang bugso ng Southwest Estelis po dyan, ha. So may gale force winds pa rin, lalo na sa kanluran ng Nodo Luzon. So mag-ingat na lamang po sa mga papalaot just in case ngayong araw ng Sabados. Pero unti-unti mga less 1 meter na lamang po yan, probably, yung magiging sea level, just in case. Sa atin namang Almalac, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at lulubog po ito mamayang 5:43 PM. Sa ating moonrise and moonset, nasa 89% illuminated na po ito. Magkakaroon po tayo ng unang supermoon. Mukhang may supermoon po tayo ngayong gabi, ha. Sa susunod pala na araw, pagdating po ng, kailan ba ang full moon? Mga October 7 po. So, sa Martes pa. Sa Martes yung full moon natin sa Pilipinas. So probably magkakaroon tayo ng supermoon dyan sa araw na yan. Lunes ng gabi o Martes. Yan. Under waxing gibbous pa po tayo ngayon, 89% illuminated. So wala pa siya. Hindi natin siya visual, pero mag-moonrise po yan mamayang 3:36 PM. At 3:36 naman ng madaling araw bukas, o kinabukasan ito maglulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, asahan natin ang maaraw sa umaga at pagdating ng hapon, asahan ang mga localized thunderstorms. Kaya mayroon tayong 100 chance na pag-ulan o 100% chance ng pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila daw or Karatig, Metro Manila. Bukas na Linggo ay ganun maulap ang ating umaga, pero asahan ang mga localized thunderstorms pa rin sa maghapon na may 87% chance of rain. Yan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 24 to 25 degrees Celsius. Yung local weather advisory natin since nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility kasi ito. So wala na po yan. Since 3 AM po ito, huling namataan ni Pag-asa kasi. Nasa may bandang huling nilang namataan ito 200 km west ng Sinait. Ilocos Norte. Ilocos Sur, Ilocos Sur. Yan, so 200 km. Ngayon, nasa labas na yun ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi na natin masyado concern yan dahil nasa labas na ito ng ating PAR. So, diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin, balik sa normal, ang halos normal o moderate ang lagay ng panahon natin sa nalalabi na bansa. Maliban na lamang sa ilang portions ng kaluran ng extreme northwestern Luzon, dyan sa may banang Ilocos Sur at ilang bahagi ng Zambales, dahil medyo umaabot pa rin yung trough ng ulan nitong si dating bagyong Paulo nga po o Matmo. Kaya nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Pangasinan, kabilang na ilang bahagi ng Zambales. Ayun, nakakaranas pa rin sila ng mga ilang moderate to some heavy rain showers. Kung titingnan natin ng heavy rain potential, nakakaroon pa rin ng heavy rain potential sa may bandang Zambales at Pangasinan. So ingat pa rin po kayo dyan. At asahan pa rin ng mga kalat-kalat pag-ulan at may bugso ng hangin silang bahagi nga po na Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang Olongapo na po yan at Bataan. So, despite na at least unti-unti nag-i-improve weather condition na nga po tayo sa nalalabi ng bansa, magiging maulap na lamang ang buong nalalabi ng silangan ng Nodo Luzon, kabilang na ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Cagayan Valley, at least medyo maulap. Asahan pa rin ng mga localized thunderstorms sa hapon, naka-forecast na lamang po. At Nueva Ecija. So mula dyan sa bandang Pampanga na medyo gloomy pa rin kayo dyan, at central ng Tarlac, magkakaroon pa kayo ng mga kalat-kalat pag-ulan dyan. Wala naman sa bandang Gapan, pababa ng Bulacan, kasabay ang Metro Manila at Calabarzon. Overcast and gloomy tayo, pero at least medyo moderate na po ang unti-unti ang ating lagay ng panahon. Pagkakaroon na lamang tayo ng mga pag-usbong ng mga localized thunderstorms sa hapon, lalo na't iiral na naman ang Estelis dito sa silangang bahagi ng bansa natin. Kabilang na ang bahagi ng Mimaropa sa Mindoro, ilang parte ng Palawan, especially Batarasa at Balabang, mayroon pa rin umiiral na southwest Estelis dyan,
na may mga ilang trough pa rin na dala na ulan dahil sa nahahatak pa rin yung ilang southwesterlies dito di Bagyong Paulo. So may mga pag-ulan pa din na iira dyan sa may bandang Coron, Palawan, ilang bahagi ng El Nido, Pataras at Balabac, yan. Although at least dito sa may bandang Puerto Princesa, nagiging moderate na rin ang panahon. May mga ilan-ilan lang na mga bugso ng hangin kayo mararamdaman dyan at kalat-kalat na pag-ulan. Nalalabi nga po ng South Luzon, nabanggit na natin ang bandang Bigo region, at least moderate na po ang panahon dyan. Bagamat parte ito sa mostly cloudy po tayong iiral, kasama na ang buong bahagi ng Marinduque, Romblon, Masbate, ilang bahagi ng mga isla natin dyan sa Bicol region, Burias Island, yan, hanggang dyan sa may bandang Masbate nga po, at Ticao Island. Mga ilan na lamang na mga pagkulog at pagkilat ang iiral sa hapon dahil sa umiiral na naman ang easterlies. At the rest ng Visayas, katamtaman po ang ating panahon. May mga isolated din na mga pag-ulan ang iiral, kabilang na ang kalurang bahagi ng Panay Island, Negros Region, kabilang na ang central ng Cebu. So medyo moderate at magpayong na lamang po kayo lalo na dyan sa may bandang Bogo dahil medyo tumitirik pa rin ang araw sa inyo kahit na makakananas kayo ng mga ilang party cloud dito sa mostly cloudy sa maghapon po. Expected po ang mga localized thunderstorms po sa hapon o isolated po ng mga pag-ulan yan. So medyo ready na lamang po sa payong. Kabilang na ang buong Leyte at Eastern Samar Region. Dito medyo mas maaraw at medyo maalinsangan na dito sa may bandang Eastern Samar at Leyte. So at least medyo moderate at mostly fairly weather sa may bandang dulo ng Eastern Samar at Leyte. May mga ilang party cloud dito sa mostly cloudy lamang ang iiral sa maghapon. Kaya hindi mawawala ang mga isolated at may mga localized thunderstorms. Sa Mindanao naman, ang kanluran ng Zamboanga Peninsula, maulap ang inyong himpapawirin dyan. So may mga ilang isolated na mga mahihinat katamtamang pag-ulan na hindi naman tumatagal ng mahigit 1 oras o 30 minutes ang mga pag-ulan po. Wala namang heavy rain potential na iiral sa buong Kamindanawan. Mga ilan lamang na mga kalat-kalat lamang na mga pag-ulan ang iiral kabilang na ang Davao Region at Sorsogon area. So maging ang BARM ay medyo iiral. At kabilang na ang buong central ng Mindanao sa Bukidnon. So medyo mas fairly weather kayo dyan. Mga ilang party cloudy lamang. Isolated lamang ang pag-ulan maging sa northern part ng Mindanao. At sa silangan naman ng Mindanao sa may bandang Surigao region o Caraga area, magiging party cloudy to mostly cloudy kayo dyan. At isolated din ang magiging pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. So kabilang na sa Davao region na magkakaroon ng mga ilang bugsuan ng mga pag-ulan na hindi naman tumatagal ng more than 30 minutes. Ay asahan ang medyo hot, humid na panahon sa halos buong Mindanao. At sa ating mean sea level pressure at rainfall forecast mula sa data feed ng ECMWF, magiging katamtaman ng halos sa nalalabi ng bansa. Ilan lamang na mga pag-ulan ang iiral sa kanluran, kabilang na ang Palawan at bandang Zambales at ilang areas din ng Ilocos Sur po. Pero ang mga nalalabi nga po sa may bandang eastern sections ng ating bansa, mapapansin ninyo mga isolated lamang at magiging katamtaman lamang ang mga pag-ulan po dito. Bagamat medyo may lalapit na mga ilang tropical wave dyan, yan yung mga cluster na ito ng kaulapan, lalapit yan sa silangan, so within 24 hours po ay asahan na magkakaroon tayo ng mga unti-unti na naman ng bugsuan ng hulan, malamang sa bandang hapon po sa gabi or malamang madaling araw po. Pero ngayon, umaga hanggang itong mamayang hapon, medyo katamtaman naman ang ating lagay ng panahon at mga pag-ulan lamang o very isolated sa nalalabi ng bansa ngayong umaga. Pero mamayang alas 2 po ng hapon, yan po, mga alas 2 po ng hapon, magkakaroon tayo ng mga pag-ulan sa kasama ng Metro Manila, ilang parte ng Zambales pa rin. So medyo may mga surface trap pa rin o medyo monsoon trap pa rin na umiiral dyan o yung ilang southwesterlies na magbubunso ng pag-ulan. Kabilang na ilang bahagi ng South Luzon sa may bandang Mindoro, Palawan, west portion sa Visayas at kanluran ng Mindanao sa may bandang Zamboanga Peninsula. Dire sa silangan ay mga isolated pa rin ang mga pag-ulan sa hapon. So may mga asahan tayong mga localized thunderstorms po ha. So be ready sa inyong payong at be ready na rin sa mga di inaasahang bigla ang flash floods po sa hapon. Kabilang na ang Metro Manila daw, meron daw tayong aasahang mga localized thunderstorms sa hapon po yan. Mga alas 2 po yan onwards. And then mamayang 8 o'clock PM naman, so gabi na po ito, ay magiging isolated pa rin ang mga pag-ulan natin at mga localized thunderstorms. Ayun, no? Kabilang na ang Metro Manila. Yan, may mga localized thunderstorms. Bandang Palawan din.
Sa Mindanao naman ang Maguindanao, kabilang na ang ilang bahagi ng Barm at Agusan del Sur po. So may mga pag-ulan din na iiral sa bandang Mindanao, kabilang na ang Davao region po. Pero asahan ay mga isolated ito at mga localized thunderstorms na iiral sa hapon o sa gabi po. So importante pa rin po ang payong mga folks sa mga nasa labas po sa mga oras na ito. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Itong si dating bagyong Paulo, balik na siya sa international name na MATMO dahil nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang 6:15 AM. Pinost ko na po yan sa Facebook page. And as of 11 o'clock AM, ang kanyang central air pressure nito ngayon, 992 hectopascals under severe tropical storm category siya. Both 1-minute average at 10-minute average po. Sa 1-minute average wind speed niya, maximum sustained wind, 111 km per hour po at bugsong umaabot ito ng 144 km per hour. So 10-minute average po niya ay 98 km per hour at bugsong umaabot ng 127 km per hour na po. Mabilis po na ang pagkilos niya pa west-northwestward sa bilis na 25 km an hour po ang bilis niya. Kaya baka mamayang hapon na lang malapit na ito sa may bandang Hainan po. Yan. At hindi pa rin mawawala ang expected na magre-intensification yan dahil nasa dagat po kasi siya ng South China Sea. At dahil sa nasa karagatan po ito ng South China Sea, base na rin sa multi-track combination natin, ay aabot ito ng typhoon category nga po. Yan. Pare-pareho na po at finality na po yung forecast nila. Hindi na po halos magbabago yan. Kaya yung cone of uncertainty, makipot na lamang yung pagiging uncertainty ng cone o galaw ng forecast track nito. So inaasahan natin magiging typhoon category yan, probably ay ngayong araw po siguro po mga hapon o gabi magta-typhoon category na raw siya ayon sa data feed ng Japan Meteorological Agency. So probably ganun din kay Pag-asa. At expected natin mga kinabukasan ng alas 8 ng umaga, approximate, ay nasa baybay na ito ng bandang Hainan or Haikou, Southern China. So sa mga Pilipino nating OFWs dyan, medyo mag-ready na po kayo dahil asahan na lapit na naman dyan sa inyo ang itong si Bagyong Paulo. At kung titingnan natin kung mayroong tropical storm force, wala namang data feed ng tropical storm force. Pero makikita natin sa satellite imagery kung ida-dark mode natin, makikita natin ay nagkakaroon na naman ng re-intensification, lumalawak na naman ang kanyang sirkulasyon at tumataas na naman yung kanyang upward low level convection. Kaya may posibilidad pa rin itong mag-re-intensify at umabot sa pagiging typhoon category na naman bago itong mag-landfall dito sa may bandang Haikou, Southern China. So mag-ready-ready po sa mga kababayan nating OFWs po dyan ha. At sa ngayon ay ang layo o distansya ni dating Bagyong Paulo. Balik natin sa state map mode para ma-measurement natin ng malinaw ang lokasyon. Ang reference point natin, Batak, Ilocos Norte. So ang layo niya ngayon ay 484 km west ng Batak, Ilocos Norte. Sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. So malayo na siya. At hindi na masyado threat sa bansa ang impact nitong si dating Bagyong Paulo. Yung ilang habagat na lamang niya na medyo magpapaulan sa kaluran ng Nodo Luzon na lamang. So may mga mararamdaman pa rin kayo ng mga bugso ng hangin dyan. So yun po ang huling forecast track niya. At ito nga po yung kanyang huling dinaanan mula kahapon. Binaybay nga po niya mula Dinapigue, nag-Santiago po ito. So, buong Isabela, binaybay po niya, then nag-Ifugao, and then tumawid po ito ng bandang Benguet o Pagitan o Mountain Province, and then umexit ito dito sa may bandang Ilocos Sur, bandang either Candon. Kasi kahapon sa Candon nakita ko yung position ng location ng bagyo. Yan, nasa Candon po. Baybay na ito ng Candon, kinagabihan nga po sa Ilocos Sur. Yan na po ang naging traversion ni Bagyong Paulo, which is pumasok na po yan sa ating monthly forecast na Northern Luzon pa rin ang inaasahang tatraversin ng bagyo at binanggit na natin yan sa ating monthly tropical cyclone forecast analysis. Most probably Northern Luzon po ang tutumbukin ng bagyo at mukhang mas marami nga po ito dahil mukhang unang linggo pa lamang ng Oktubre mayroon na agad
dalawa hanggang tatlo na kagad ang mabubuo na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Una na itong si Paulo at pamangalawa na po at papangalawa po itong si 94W. Itong si 94W, almost tropical depression na po ito, probably. Malamang itinaas na yun sa tropical depression ni Japan Meteorological Agency. Double check po natin sa ating tropical cyclone advisories and forecast mula sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Nasa medium intensification na po itong si 94W. Ayan. At kay Japan Meteorological Agency na natiling low pressure area. Pero kung titingnan natin yung kanyang next 24-hour forecast, yan, magiging tropical depression na rin siya. So, pagka nabuo yan at nakapasok ng Philippine Area of Responsibility, dahil medyo dadaos-dos kasi ang kilos nito, ay tatawagin natin sa bagyong Kedan naman. Yan, Kedan naman ang magiging pangalan natin yan. Kasi medyo dadaos-dos siya dahil po dito sa napakadaming high pressure area sa itaas niya. So, yan po yung lalabas na magiging forecast niya within or next 24 hours ay itataas na rin ni Japan Meteorological Agency C94W bilang bagong tropical depression na, which is susundin na yan kaagad ni Pag-asa. At kapag pumasok na yan ng PAR this Monday siguro or bukas, ay maaring matawag na natin sa local name na Kedan. Yan pakanluran ng kilos niya. Medyo napadaos-dos siya. Malakas po yung high pressure area dito. Nagkaroon pa ng cold front. Ayun medyo mayroong shear line pa dito. Yan, doon sa indication ng analysis ni Japan Meteorological Agency. So mapapansin niyo po yung malamig na hangin sa northern pole ay medyo nag-e-expand na po unti-unti, dahan-dahan. At base dito kay Japan Meteorological Agency, meron na silang indication na meron na pong dumadaan o dumadaloy na high malamig na hangin mula sa Siberia. Ayan Pero dito pa lamang nagpapang-abot yan. Yan, nagkakaroon na ng cold front dito sa may bandang Japan. Yan. Pero hindi pa siya masyado bumababa dahil medyo medyo nagko-collide pa siya at nawawala pa. So medyo dito muna ang daloy ng pinaka cold front. Ayan, yung pinaka Mayo front. Kaya nagkakaroon ng medyo Mayo front dito sa may bandang Eastern Japan o pagitan ng Russia. So medyo may dumadaloy na pong northeasterlies o yung surface wind flow. Kaya sunod-sunod na po yung high pressure area dito sa bandang northern hemisphere at nagkakaroon na din ng high pressure area dito sa may bandang northern part ng Japan. Yan. Sunod-sunod na yan dahil unti-unti na po kasi lumalawak na po yung malamig na hangin dito sa norte. Yan, mayroon ng indikasyon dito ng cold front. Ayan may mga cold front na dumadaan dito. So indikasyon na malapit na po tayo magkaroon ng northeasterly surface wind flow. Pero again, wala pa po tayong amihan dahil yung pinakaamihan ay nandito pa yan sa may bandang Siberian Peninsula or bandang Mongolia pa. Kumikilos pa ito pasilangan pa. Then nagkakaroon pa ng pinaka cold front dito. So mahina pa siya, hindi pa ganun kalakas. Kaya wala pa pong bumababa dito sa bandang hilagang bahagi ng Northern Luzon para malinaw po yan. At mula naman sa ating ilang analysis of forecast, nasa medium intensification na po siya, 50%. So within or next 24 hours, itong si 94W ay tataas sa pagiging tropical depression niya. At dahil nga po medyo dadaos-dos ito ng konti, ay makakapasok ito ng Philippine Area of Responsibility o inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility ay maaari pa nating matawag sa local name na Kedan. Yan po. Tingnan natin sa available data kung may forecast na po yung C94W. Kung pagbasa natin sa ensembles courtesy of WeatherNets, ito yung si Matno at ito naman si 94W. Kung mapapansin ninyo dito, medyo erratic pa po yung forecast niya. Dito alangani na gigilid dito sa may bandang PAR. Yan. Dito naman halos pasok din ng PAR. So medyo alanganin pa po yung galaw niya at medyo mataas pa po yung trajectory. So wala pang nakikitaan dito ng pagdaos-dos sa may bandang Northern Luzon. Itong C94W.
Kung sakaling hindi magbago yan, medyo safe ang parte ng Nodo Luzon na tatamaan. So, sana ganyan lamang ang magiging galaw niya ha, kahit na ito ay mag-intensify sana. Para walang magiging problema. So, marami pa ang pagkakataon na posible pa itong dumaos-dos. Again, depende yan sa high pressure area dito sa may bandang southern ng Japan ha. Kung mas lumakas po yung region of high pressure area, ay posible itong matulad pa kay parang bagyong Rolly na medyo mas dumaos-dos po. So, kung titingnan po natin yung status ng binabantayan natin na ito, na si 94W at posibleng yung kasunod ni 94W po gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Yan, so unang linggo pa lamang na Oktubre, meron na kaagad tayong sunod-sunod na low pressure area na namamataan. So mula sa global spectral muna, dahil ito yung unang nag-load, makikita mo natin ay medyo hihilaga muna siya ngayong araw. And then dahan-dahan po itong magre-recurve pababa o padaos-dos. I-atras natin siya ha. Yan. So, expected kasi na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, napaka-shallow pa. Nagkakaroon pa siya ng gyre circulation. Nagkakaroon ng monsoon gyre. Pero sa mean sea level pressure niya, kung titingnan po natin, malakas po yung range of high pressure area sa itaas. Kaya mapapansin nyo po na itutulak po ito padaos-dos itong low pressure area na si 94W. Ito po yung range of high pressure area. At makikita nyo ito na po dahil sa lakas ng high pressure area o ridge ay dadaos-dos ito. Then expected daw ito na papasok ng Philippine Area of Responsibility by October 6 or sa Lunes. Ayan, Lunes. Tinignan ko na po yung calendar. So, bandang Lunes po ito, expected papasok ng Philippine Area of Responsibility ayon dito sa forecast ng mean sea level pressure po. Yan, malamang tropical depression na po yan. Dahil within or next 24 hours, itataas yan sa tropical depression ni Japan Meteorological Agency o ni Pag-asa na rin sigurado. Pero magkakaroon po mukhang tila magkakaroon ng monsoon gyre pagkapasok niya ng PAR. Bakit po nagkakaganon? Nagkakaroon ng very erratic ang galaw niya. Well, again, babalikan natin yung kanyang environmental steering environment dahil po dito sa vertical wind shear po. Malakas po yung vertical wind shear dito sa silangan, dagat Pasipiko natin. Malakas po yung vertical wind shear natin dito. So, pag daos-dos ni 94W dito bago pumasok ng PAR, sasalubungan siya ng vertical wind shear dito sa timog silangan. Ang tendency po, medyo mapipiga ng husto yung kanyang sirkulasyon na bunsod, magkakaroon ng parang monsoon gyre sa kanya pagka-entry niya ng Philippine Air Responsibility. So, mapapansin nyo po yung pattern ng galaw ng environmental steering. Mapipiga kasi siya ng husto, kaya magkakaroon ng parang monsoon gyre dito pagkapasok niya ng PAR. Yan po yung magiging environmental steering niya. Tumaas po siya and then bigla siyang dadaos-dos. Dahil nga po dito sa itaas, merong high pressure area. Napakadaming high pressure area. Dito high pressure area din to, high pressure area din to. At yung range of high pressure area sa kanya ay itinutulak siya pakanluran. So, ang tendency po itong si 94W ay dadaos-dos. Kikilos yan pababa. Paganyan. Yan, padaos-dos. So, sa mga forecast, mataas daw ang trajectory niya. So, sa ngayon, hindi siya nakikitaan na mas bababa. Pero kung titingnan niyo po yung pattern ng environmental steering environment, ay napakababa ng daos-dos ng direksyon. So, may posibilidad pa na mas bababa yan, parang kay Rolly noon, bagyong Rolly. Akala natin, mataas ang kanyang trajectory. Bilang nagulat na lang tayo, mas bumaba pa po yung trajectory niya hanggang sa tumama ito sa may bandang Luzon at Central Luzon na nagkaroon ng napakagrabing pinsala nung bagyong Rolly. Kaya tututukan natin itong maigi dahil gaya ng ating mga analysis. Gantong month, napaka-erratic po ng galaw ng mga bagyo dahil combination of malakas na easterly trade wind, so malakas po yung Coriolis at kasabay din ng malalakas na high pressure area sa Hilaga. Nagdudulot yan ng kalituhan sa galaw ng bagyo na didistort po ang galaw ng bagyo habang kumikilos yan pakanluran po. Kaya tututukan nating maigi ha dahil ito yung naging pattern noon kay bagyong Rolly kung natatandaan ninyo. Yan. So makikita sa environmental steering environment. So yung convergence nito, kung titingnan po natin, ay napakapulido na po nung kanyang convectivity. Ayan, organized na po siya.
magkakaroon lang ng epekto sa kanyang sirkulasyon dahil po yung vertical wind shear sa kanya dito sa timog silangan. Then babanggain pa siya ng high pressure area dito sa itaas. Ay, no? Ang tuyot ng area na yan. Ayan, ito yung high pressure area. Ito yung high pressure area. Ito po yung reach of high pressure area sa kanya. Natutulak siya pababa. Kaya pag lumawak po na lumawak yan, ay ang tendency itong magiging bagyo na ito ay dadaos-dos. Ganyan. So, yun po yung paliwanag natin ha sa mga kababayan natin na gustong mas maintindihan po yung galaw nitong C94W o si Prekedan just in case na maging tropical depression yan within or next 24 hours. So, yan po yung magiging mangyayari sa kanya base sa mean sea level pressure niya. Yan po. Then, sa ngayon, medyo mataas pa yung kanyang pagdaos-dos. Bandang Eastern Taiwan pa siya dadaos-dos. Hindi pa masyado sa bandang extreme Nodo Luzon. Ito po yung pattern niya. Ayun, Pero again, maaaring biglang magbago yan ha dahil very erratic ang forecast. Kaya tututukan natin yan maigi. Yun. Inaasahan natin nga po, kung hindi man mga madaling araw ng Lunes o bago maghating gabi ng Linggo, expected na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Depende sa magiging movement speed niya ha, kung masyadong mabilis ang kilos niya. Kung sobrang bagal naman, baka umextend po ang araw bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang indikasyon nito ay Lunes daw, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yon, bilang tropical depression just in case po. Sa mga computer models naman, ito po yung magiging galaw niya. Ayan, dadaos-dos ito. Then, dito sa bandang Eastern Taiwan ang tumbok ni 94W. So, maari pang magbago yun anytime or maari pang mas dumaos-dos yan. Kay ECMWF naman ay makikita ninyo po yung galaw niya medyo mataas. Ang pagdaos-dos niya, hindi pa nakikitaan sa ngayon na ito ay dadaos-dos sa may bandang Nodo Luzon sa ngayon. So sa ngayon yan pa lamang yung nagiging forecast niya ha. Medyo safe pa po ang malaking kalupaan ng Nodo Luzon. Ayon kay ECMWF po yan. Expected po yan this coming Monday. Papasok na yan ng PAR. Kay NAVGEM naman, kung makikita ninyo dito, medyo erratic din ang forecast niya. Pero parang mas mababa naman yung trajectory dito. At mapapansin ninyo, meron isa rin na bagong low pressure area, which is binantay na po natin dito sa may ng southeast ng Guam. Diba? Pinost na natin yan nung isang araw pa na mayroong posibleng kasunod kay 94W. So, babantay natin yan. Bakit po? Base na rin sa tropical cyclone strike probability, pagdating ng Lunes, ay magtataas ng 40% strike probability itong binabantay natin. So, kung walang kasunod sa kanya, malamang tatawagin yan sa 95W kung ito ay mag-invest. Southeast ito ng Guam, magkakaroon ng indikasyon either bukas ng Linggo o sa Lunes po. Habang itong si Prekedan ay papasok ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes din. Yan. So, ito yung boundary ng PAR natin. So, yan po ang indikasyon, and then kinabukasan po yan, October 7. Yan, mga October 7 po yan. Yan. So makikita nyo po, pahilagang kanluran ang nakikitaan na kilos nitong isa. So sa ngayon mukhang hindi natin nakikitaan na magiging banta din ito sa bansa, pero posible ring dumaos-dos yan ha. Dahil again, mayroong high pressure area po tayong nakaharang sa hilaga nila. Kaya ang nagiging galaw na mga low pressure area, mag-north-northwest muna siya, and then posibleng bigla itong ganyan, magre-recurve and then dadaos-dos. Yan. Yung galaw na mga low pressure area po, probably ganyan ang nagiging galaw nila ha, habang may high pressure area dito at mayroong vertical wind shear dito. Yan. Vertical wind shear o VWS. Kaya ganyan po magiging galaw na mga low pressure area sa kanya ha. So, mag-a-update po tayo anytime. Habang itong si dating bagyong Paulo ay niraragasanan niya ng mga araw na yan ang buong Southern China at maaring madamay ang bandang Laos o hilagang bahagi ng Vietnam sa mga araw na yan, October 7, so Tuesday. So, yan po ang magiging analysis natin at mag-update tayo anytime sa pagbabago nito at sa West Pacific Basin, mataas na po ang probability of tropical cyclone formation C94W. So, maaari nga po itong magiging tropical depression. Dahil 35% na po yung kanyang probability of tropical cyclone development. Mataas na rin ang kanyang cyclonic, moderate to strong na siya halos. So, mataas na.
Yan po yung significant na forecast nitong bagong low pressure area na posibleng itaas sa tropical depression. So sa latest La Nina monitoring natin, pasok na po tayo sa minor La Nina na po. Ayan, pumasok na. Under watch na po. Yan, under watch na po yung ating minor La Nina, naka-warning advisory na po siya. Ibig sabihin, under watch na po siya. Yan. So base sa ating real-time monitoring, under watch na po siya. At pumasok na po yung kanyang forecast ng minor La Nina. Supposed to be negative 0.57 degrees Celsius dito. Pero dito sa ating real time, yan, nasa negative 0.46 degrees Celsius po. So, hindi pa siya pasok pero nasa watch monitoring na po siya or minor La Nina indication. Under watch na po siya into La Nina na po. Yan. So, considering meron na talaga tayong minor na linya dahil lumalabas na rin sa combination ng forecast ng plume at ng ating ENSO projections probability pa. Since noon June 8 pa po natin yan finorcast. So, nangyayari na nga po yung ating minor La Nina. Kaya asahan natin ngayong October hanggang December probably ay magkakaroon tayo ng at least slight ng pag-increase sa above average rainfall natin bago matapos ang taon. So maliwanag po yan mga folks at malinaw naman dito 75% ang tsansa na La Nina, pumasok na po siya between October to December. Ito na nga po yun. Pasok na po. Then, thereafter yung magtsatsansa ito na bumaba into 54% by December na po to February ng susunod na taon. So base na rin dito ay hihina siya pagpasok ng December, unti-unti hihina siya. And then hanggang bago mag-March, mas hihina uli siya sa 60% yung probability niya. And then, baka pagdating po ng hot dry season natin, balik na naman sa neutral ang ating ENSO projections. Ganon din ang indication dito sa ENSO plume. So, maliwanag po yan mga folks mga bago pa matapos ang amihan season, hihina yung ating La Nina. Sa ngayon, medyo lalakas pa siya ng konti, magmo-moderate muna siya until unang buwan ng January ng susunod na taon. According yan sa aking ENSO projections probability sa PIMO weather page, which is nangyayari na nga po ngayon na under watch na minor La Nina na tayo. So, kamustahin natin yung ating vegetation and drought at mga pag-ulan for the month. Mapapansin natin ang buong Northern Luzon ang mas may mataas na average rainfall. Yan o, buong Northern Luzon po. Sa Metro Manila, at least medyo minor to moderate. Pero mula Central Luzon hanggang bandang Pangasinan, ayan, extreme Northern Luzon, mataas po yung average rainfall sa kanila in one whole month. Yan. Yung drought, medyo may minor warning na po sa may bandang Mindanao. Medyo bahagyang meron na po kayong minor dyan na probability of drought. So medyo nagpaparamdam na po yung mas mainit na panahon dyan sa may bandang Mindanao habang lumalamig naman unti-unti sa may bandang Northern Luzon po. Kasi sa may bandang Australia ay papasok na po sila sa tag-summer na sa kanila. Kaya mas tumataas na po yung temperatura sa kanila sa Australia. At dahil dyan, yung pagiging drought sa may bandang malapit sa equator, tumataas na rin po. Kaya yung bandang Davao region po, medyo tumataas na ng konti. Although mababa pa yung classification niya ng drought so far. Yan. Ito naman yung monthly drought index natin. So, mapapansin nyo po ang bandang katimugan ng Mindanao, medyo nagpaparamdam na siya. At yung ulan naman so far ay ang extreme Northern Luzon po ang may mataas na average rainfall hanggang dyan sa may bandang Bicol region at eastern part ng Visayas. Yan o, mataas. Since October 2 po yan, yung huling record. Yan. So, mapapansin natin, unti-unti, nagta-transition na po yung mga pag-ulan. Usually, dito na yan sa may bandang Silangan na ang dadalas ang magiging pag-ulan. Dito sa may bandang Kanluran, unti-unti, humihina na po yung average rainfall dito dahil mag-give way na po siya unti-unti sa pagpasok po ng taglamig natin o amihan season po yan. Mga bandang katapusan pa po o third week ng October, unti-unti na nating mararamdaman dito sa extreme Northern Luzon ang unti-unting northeasterly surface wind flow na.
Yan po yung magiging pattern yan. Unti-unti, nagbabago na po yung ating klima. Yung fourth quadrant o yung fourth climate quadrant sa bansa, dito sa silangan ng bansa natin, unti-unti tumataas na po yung average rainfall. And then kasabay naman yan, ang unti-unti namang pagtaas ng drought o yung alinsangan sa Mindanao, lalo na dyan sa may bandang Davao region po, unti-unti, para kayong may summer dyan o hot dry season sa may bandang Mindanao. Dahil po dyan, magkakaroon kayo ng combination dyan ng mga malawakang pag-ulan po. Magpasok po ng mga bandang November o December. Katulad lang din kada taon po yan. Yan po ang magiging analysis natin ng pattern ha. Yan, walang latest update si Pag-asa sa kanilang crop at drought indicator. Ito ang hindi maganda kay Pag-asa eh. Hindi real time yung pag-update nila. Buti na lamang meron po tayong real time update. Salamat na lamang sa Japan Meteorological Agency na merong real time o almost real time tayong namomonitor sa drought at vegetation index. Yan. Pati yung monthly stock. Para mas nalalaman natin kung anong mga lugar ang madalas na inuulan. At pansin naman natin ang most of Northern Luzon ang kadalasan na may malakas na mga pag-ulan po. Samantala sa ulat nindo, balikan po natin yung total earthquake natin since hindi natin isama, na-discuss na natin yung ulat nindol kanina dahil may magnitude 5 nga pong na-detect sa may bandang Surigao, del Sur. So tingnan natin yung total earthquakes natin for the month of October. Yan, kukonti pa lamang po, pero dahil sa sunod-sunod na aftershocks sa bandang Cebu, sa Bogo, nasa 730 na kagad ang total earthquakes natin for the month of October. So mukhang ang October ang may pinakamaraming earthquake this month ha. Baka lumagpas yan ng 1,400 to 1,500 earthquake po. Baka. Kasi ngayong araw pa lamang nasa 730 na kaagad ang total earthquake. 688 dito is magnitude 2.0 pataas, 23 sa magnitude 4 at dalawang magnitude 5.0 pataas. Partida, hindi pa kasama ang magnitude 1 yan. So imagine niyo po, isama po yung magnitude 1 dyan. So baka nahigitan na kaagad ang dami ng lindol sa mga nakaraang buwan. So yan po yung total earthquakes natin ngayon at ang cluster ng lindol na ngayon sa bandang Cebu, sa may bandang Bogo. Ang cluster niya ay 669 total earthquakes. Aftershocks po ito ha. Kasama na nito yung dalawang magnitude 5. Yan o. Puro aftershocks na lamang po yan. Kasi sunod-sunod po talaga ang pagyayinig sa may bandang Bogo, Cebu. So yan po ang may pinakamarami ngayon na listahan ng cluster ng mga pagyayinig. Lalo na dito sa may bandang Bogo, Cebu ang may mas concentrated ng mga paglilindol. So tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. So sa mga kababayan natin sa Cebu, sa Bogo ay mag-iingat po kayo at medyo mayanig pa rin talaga. At ayon daw sa balita at nilabas ni PBOX, may na-discover daw sila na bagong fault line. Tinawag nila itong Bogo fault line. I'm not sure po. So tingnan na natin, sana mag-update sila sa NAMRIA. I-update kagad nila sa NAMRIA yung fault line para ma-update na rin natin dito sa ating webpage. Kasi kung titingnan natin dito, ay wala pong naka-indicate pa na bagong fault line sa may bandang Bogo. Ang meron pa lamang na aktibong fault line ay dito sa may bandang Leyte, yung main pipeline fault dito sa Leyte. Hindi pa naglo-load yung fault line. Yan. Tagal. Malaki kasi yung file size ng fault line eh. Yan, so makikita po natin dito is yung fault line pa lamang sa ngayon ang na-discover dito sa may bandang Cebu, central ng Cebu pa rin. Ito, wala pa dito sa may bandang Bogo. Tapos ito yung main pipeline na fault line. Ito yung main pipeline. Pero dito sa Bogo wala pa. Pero may na-discover na raw po si PBOX. Well, antay na lang po natin. Hopefully, i-update kagad sa NAMRIA yung fault line na yan para ma-update na rin agad natin dito sa webpage. So antay na lamang natin na magkaroon sila ng update. I-assess pa kasi ni PBOX yan at matagal-tagal din bago totally na mag-update yan mga po. So yun lamang pang po ang pinaka latest analysis natin sa ulat lindol ngayong araw. So mabilis kagad na naghabol ang dami ng lindol ngayong araw. Humahabol kagad siya. So halos kadikit na niya ang year 2023. So tingnan natin hanggang matapos ang taon kung mahihigitan niya ang more than 18,000 total earthquakes last year.
At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, October 4, 2025. At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, October 4, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye yung gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw. Asahan natin na medyo maaraw at malinsangan tayo ha. So magdala po ng payong dahil sa hapon ay mga unexpected localized thunderstorms ang iiral sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.